At sa pagpapatuloy ng ating kwentong van life, nakahanap na nga tayo ng spot dito sa Victoria, Alaminos, Pangasinan. At syempre kapag sinabing Pangasinan, seafood yan. Craving satisfied tayo dito. Walang aahon hanggat walang isda, walang huli. At tatawirin din natin ang tinatawag na One Island. Ang island na to ay parte ng 100 Islands, pero may sariling mundo. In short, Introvert Island. Hey, ka muna! Welcome back to another van life episode. Pangalawang araw natin dito sa Victoria, Alaminos, Pangasinan. Masasabi ko na napakaswerte natin na makahanap ng ganitong klaseng spot. Hindi naman ito tulad ng iba na resort talaga. Ang beachfront ay ine-enjoy lang ng mga magkakamag-anak dito. Pero kung gusto mo naman tumambay dito, pwede rin naman. Hey ka muna. Hey! Sino sa inyo nagkakape na? Ako. Seryoso? Pati ikaw nagkakape ka na rin? Kape is life pala tayo dito. Ang bata nyo para magkape ah. Sinasawsaw ko po sa tinapay. Sa tinapay? Ang sarap. Alam nyo ba dati, nang maliit ako, yung kape, inuulam namin yun. Sa probinsya. Sinasabaw sa kanin, di ba? Yung black kape. Masarap, di ba? Oo. Masarap po. Meron pang isa. Yung toyo at mantika. Pusoy. Tapos hinahalo sa kanin, di ba? Ang sarap, di ba? Parang adobo. Parang adobo. Di ba? Yan ang mga kinalakihan ko, mga first timers na buhay dati sa probinsya. Nung sa probinsya kami, hirap din talaga ng buhay namin. Ang hirap din. Pero ang sarap alalahanin na natakasan natin yung ganung buhay. Hindi. Ang sarap alalahanin na na parte ng kabataan mo. Nung kabataan mo, naranasan mo yung mga ganung bagay. Unlike sa mga kabataan ngayon, napakaswerte ng mga kabataan na to. Pero ako natutuwa ako sa mga kabataan na to dito, sa mga batang to. Kasi mahina ang signal dito. Wala silang hawak ng mga cellphone. Hindi umiikot yung mundo nila sa social media, sa TikTok, sa Facebook. Diba? Maswerte sila kaysa sa mga bata sa syudad. Kasi mas na-enjoy nila kung anong meron sila ngayon. Mas na-enjoy nila yung kabataan nila. Lalaki sila na normal. Hindi sila palalakihin ng social media at katoksikan ng social media. Kaya ang boy, first time nyo, lumaki naman ako kung walang cellphone. Dumating ako sa point na puro ako internet. Though ngayon ay ang trabaho natin sa internet. Pero promise, kapag ako nakasama nyo sa isang camping, swerte na makitaan nyo kung hahawak ako ng cellphone. Hindi talaga ako. Yun da, in short, hindi ako palahawak ng cellphone talaga. Bilyar nga tayo. Oh, yan na, titira na. Oh, sino na? Wala, hindi pumasok eh. Ako naman. Yan na. Tignan mo nga kung gaano ha. 1, 2, 3. Timilapon oh. Talo ka. Basketball naman, basketball. Yan. Uy, babae yarn. Anong klaseng lutong gagawin mo dyan? Ano lang? Ilalaga lang sa tubig. Kawawa nga eh. Ganun talaga. Nilikha siya ng Diyos para kainin ng tao. Ay, masarap siya, masarap. Pagdating nila sa langit, sasabihin sa kanila, ano? Naging mabuti kang crab. Sarap. Love mo ka? Selos ka ba? Iiwan na kita dito. Bro. Love ka na daw niya. Laban tawag na sa akin. Iiwan ko na siya sa'yo dito? Ano ka lang? Selfie din na eh. Okay, let's go. Tignan nyo ah. Literal, nalalakarin natin sa katubigan yung maliit na isla na yon. Ang isla na to ay medyo may kalayuan.
Literal na nilalakad natin yung katubigan na to. Papunta doon sa islang yon. Tinatawag na One Island. Walking on waters, let's go! Sisisid tayo kasama yung mga lokal dito. Mangunguha tayo ng shells para yun yung uulamin natin mamayang gabi. Dagdag sa ulam natin kasi nga diba, meron tayong biniling isda. Meron pa tayong biniling alimasag plus yung shell na masisisid namin dito. Yun ang uulamin namin mamayang gabi. So hopefully na sila to ay makakasama rin natin mamayang gabi sa pag-dinner natin. Huwag kayo mag-alala kasi hindi naman malalim to. Magtiwala lang sa mga lokal. Sabi nga nila, trust the locals. One Island kung tawagin. Alam niyo ba na kahit wala to sa Alaminos. Alaminos ba to? Alaminos. Saan yung 100 Islands? Pero Alaminos din yon. Ito nag-iisa na to na nahiwalay na isla ay kasama to sa 100 Islands. In short, Introvert Island. Sariling mundo to. Walang aahon hanggat walang isda, walang huli. Grabe ang ganda dito. Napakasarap sa pakiramdam. Lato, sea urchins, tsaka mga shells daw ang nakukuha dito. Pero dahil hindi naman tayo sanay, ay may isang kaibigan tayo, Tyson niya sa pangalan niya. Isang lokal na bata na lagi nandito para kumuha ng mga ganun. So sana may mauwi tayo para may dagdag ulam tayo mamayang gabi. Ay, Derek Gino! Saan ka nagpupunta? Ang ganda naman pala ng beach dito. Sige! Bingot ka naman eh. Pag ano mo eh, bingot ka na eh. Baka tumamatay sa mga bato-bato dito. Kaya lalakas ng loob ng mga to. Uy, uy, Pluto show. Nanay, saan kami pwede maligo? Sa bahay. Ginabi na kami na makabalik sa base camp. Doon na kayo kakain. Kaya ba? Hindi po, gawa ng mga bata. Sabay po daw sila sa amin. 2 kilong sapsap para sa lahat. Yay! Yay! Na! Dali ka na, kakain na tayo! Ay, nagawit kay Plato ya? Mangan na! Manganan! Manganan! Medyo nahihirapan kami yayain ng mga bata. Alam naman nila na sabay-sabay kami maghahapunan, pero sadyang mga nahihiya. Bangan na! Hi! Mahihain daw mga ano. Kanina, oo sila. Halika na, kumuha na ka ng pinggad dyan oh. Pia! Nagkinaw yun. Kutsara ito. Nagkutsara lang ito. Sabi ko dyan eh. It's about trying to find the Good morning. Third day natin dito. Ang aga ko lagi gumigising mga first timers. Kayo ba ay maaga kayong gumigising palagi? O tanghali kayo gumigising? Saan kayo dun? Kasi meron paliwanag para dun. Ako, maaga ako natutulog. Pero hindi naman sa araw-araw. Pero hanggat maaari, maaga ako natutulog, maaga akong gumigising. Lahat ng mga ginagawa ko sa buhay hanggat maaari kung pwede kong simulan ng maaga
sisimula ko na maaga, matatapos ako na maaga, makakapagpahinga ako na maaga. Lagi kong paalala sa sarili, huwag sasagarin ang katawan. Good morning! Mula dito sa Alaminos, Victoria, Alaminos, Pangasinan. Ang inyong boy first time ay 6 AM pa lang yata o before 6 AM gising na at ako ay nag-work na dito. Nag-edit na ako ng mga pinapanood ninyo at nagsisimula ng dumami yung mga langaw-langaw dito. Kasi nga ilang beses na tayo nagluto sa labas eh, kaya normal lang yan. At saka kapag kayo ay nasa tabi ng dagat, ganun talaga. Pero sanay na tayo sa ganun, hindi naman tayo maarte. Ang goal ko lang makaligo sa araw-araw at panatiliing mabango at malinis ang loob ng camper van. Magkasunod ng mga gabi, same feeling kung ano yung pakiramdam ng dumating, yung kapayapaan, katahimikan at yung bonding dito sa mga lokal ay hindi nagbabago. Sobrang warm talaga ng kanilang pag-welcome at pagbabanding-banding namin dito sa lugar nila. Pag ako ay nasa karagatan, iba talaga palagi yung pakiramdam ko. Ang laki kasi nagawa ng karagatan sa akin. Sobrang laki. Karagatan ng gumamot sa akin eh. Yung mga panahon ng mga kasagsagan na hindi ako okay. Karagatan. Kaya meron akong pagmamahal palagi. At sabihin natin utang na loob sa karagatan. Sa panahon na kailangan kong mag-reset or kailangan ko talagang parang maramdaman ulit na maging okay ako, sagot dyan, karagatan. Papipiliin nyo ako kung isasama nyo ako sa mga trips ninyo, dagat or kabundukan. Una sa listahan, karagatan. Taong dagat si boy first time. Alam nyo yan. Alam yan ng mga matatagal. Iba, masarap, sobrang payapa. Bias ako pagdating sa Mindanao, sa mga beaches ng Mindanao. Kasi magaganda talaga doon. Pero ito napuntahan kong karagatan. Feeling ko ngayon nasa Mindanao ako. Ganun yung feeling na nandito ngayon. Indiana Rose, I caught a glimpse of you out on the road. Posibleng babalik-balikan natin itong mga karagatan dito sa Pangasinan. Napakaganda talaga, payapa lang. Pinag-iisipan ko kung mag-set up ako ng solar eh, para may charge natin yung Blue Yeti. Pero check natin 3 days 2 nights na ang ginagamit ko is charging ng mga batteries, laptop, yun, batteries ng mga camera, batteries ng drones. Tingnan natin kung ilan pa ang percentage na meron tayong power. 68%. Sa 3 days 2 nights na palagi siya naka-on, palagi ako nag-charge 68%. So nasa 32% ang nagagamit ko sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Kunat. AC 200 Max Blue Yeti. Tama lang na yung malaki na yun ang dinala ko para hardcore tayo sa kuryente. Solar panel ito, pero mukhang hindi pa naman kailangan para i-charge yung ating power station. Anong oras na ba? Alas 12, mag-alauna. At yung mga bata nasa school pa at alas 4 pa yung uwi nila. Mamayang gabi, dahil last night na natin mga kasama sila, i-surprise natin sila. Actually hindi surprise, pero magpe-prepare tayo ng masarap na hapunan para sa mga bata dito sa lugar na to, na mga pamilya na magkakamag-anak na pinatuloy tayo dito. So gusto namin na mamayang gabi ay sama-sama kaming mag-dinner. At gusto ulit nila mag-bonfire. Pero mamaya magpapasama rin tayo. Pupunta tayo ng talipapa sa labas para bumili tayo ng gusto nila ng baboy, di ba? Kasi nga nananawa na sila sa seafood. Baliktad din. Tayo ang gusto ng seafood, sila gusto nila ng baboy. So bibili tayo ng baboy sa labas
para lutuin para sa kanila. Na? At least meron tayong magandang pangyayari bago tayo tumuloy sa biyahe bukas. Mamimiss mo sila? Oo naman. Kahit ako nararamdaman ko ngayong fiesta sa April, di ba? First week. O sige, balik tayo dito. Quick lutuin lang ng tanghalian, and then pagdating ng mga bata mamaya, hindi banding-banding ulit. Huling gabi kasama sila dahil bukas ay tutuloy na tayo sa biyahe natin. Maghanap tayo ng panibagong lugar na lilipatan natin. Try muna natin yung luto ni nanay. Alam ko namang masarap, pero gusto ko lang makita niya yung kinakain ko. Dining-dang! And hoping na sana yung ganito ay ganun din yung matat na natin. Wala mang perfectong biyahe. Mahirap din mag-expect. Pero sana, sana ganito kasarap. Sana ganito yung next na lugar na mapupuntahan natin. Lalabas kami para pumunta ng Talipapa. Mamimili kami ng mga lulutuin ngayon. Ano ba ito? Ba't may langgam yung salamin ko? Bili tayo isa. Ito na, ito. Malinis na po ito. Anong tawag dyan? Ang tawag dito ay mandala. Ayan na mangunga si Tyson mamaya. Dadagdagan niya yung shell. Oo, kumangunga daw siya. We're eating shells tonight. Oo. Yeah. Boy Pio na nutshell. Kanina kasi habang wala tayong ginagawa at nag-aantay sa mga bata, bumalik tayo dito malapit sa isla. Nagsisid-sisid ako dyan. Nag-feeding-feedingan ako na marami akong makukuhang mga shells. Pero nauwi sa umahon lang ako na medyo malungkot kasi nga parang iilang piraso lang yung nakuha ko. Isang oras 10 shell. May 10 ba yun? Binilang mo? Parang. According to my telegraphic memory. Wow, telegraphic memory. Sa sobrang konti, alam ko kung anong sitwasyon nila ng mga pinulot ko sila. Nasugatan ka pa, no? Sabi sa akin nung Tyson ng bata, kahit pala nandun sa harapan yun, hindi ko makikita. Hindi ko siya makikilalang sila nag-uumpukan sila doon kasi medyo nakalubog. Ako langoy lang, ako lang langoy. Ang ina-expect ko lang na makikita ko sila nakapatong. Yung parang nag-aantay ba sila na damputin ko. Hindi pala ganun. So, dadagdagan daw niya mamaya yung mga nahuli. Dagdag ulam ni mamaya sa punan. Walang sinabi yung 10 piraso ko. Hugasan na natin. Tyson lang malakas. Oo. Okay na. Tyson lang sa kalam. Grabe, ang dami natin. Hindi ka pumasok. Half day lang daw sila. At pagkatapos nalinisan ng mga shells, rekta luto na agad. Ayun sobrang dami Basta naalala ako 10 dito akin. Live tayo ngayon dito sa Alaminos, Pangasinan. Magayin muna ang ating mga live audience. Para sa studio tayo ng ABS-CBN may live audience namatay ang ating kalan. Okay, palakpakan muna! Madali lang lutuin to. Pagkatapos hugasan, lalagyan ng tubig, asin. So halo-haloin lang natin. Papakuluan hanggang sa medyo matuyo. At yun na yun. Pagkatapos magluto, ay pinagsama-sama na namin agad ang mga bata. Kahit na medyo maliwanag pa, sinimulan na namin ang hapunan. Kasi paggabi na, hinahanap na kasi sila ng mga magulang nila. So sabay-sabay kami ngayon lahat kakain bilang pasasalamat sa mga kabataan dito na nakasama namin sa loob ng 4 na araw. Ito na yung parang simpleng gift namin sa kanila. Dahil nagustuhan natin dito, babalik tayo dito pero sa mga susunod na buwan. Kasi invited tayo dito sa fiesta. Kain na! Ang mga batang ito ang nagbigay talaga ng saya at kulay ng ating pag-van life dito sa Pangasinan. Magkikita-kita pa tayo ulit lahat. Babalik ang Kuya Boy P dito. Bitin! Pero isa lang ang sinisigurado ko. Tatatak sa puso't isipan ng mga batang to kung ano ang nangyari sa loob ng 4 na araw. Kaya kung masaya ka,
Eh, ka muna! Next destination, Palawig, Zambales. Dito naman tayo sa Camp Sitio Tangal magsistay. Sa loob na 3 araw at 2 gabi.